Ready na ba ang lahat? Amen. Okay, simulan natin kagad sa laro. Dahil kitang-kita ko naman sa bandang unahan, puro batang-bata. So, start tayo kagad sa laro. Sino dito yung mga mahilig maglaro nung bata? Konti lang. Hindi pala sport lahat dito. Sporty, no? Okay, pero ang laro natin di masyadong physical. Ito lang. Yan. No? Sino nakakapaglaro na neto? Huwag sa perya, hindi tayo magsusugal, ha? Okay. So, okay. What I want you to do right now is pumikit. Tapos imagine nyo po na may hawak kayong dalawang ring. Okay? So, pikit po kayo. Pikit. Imagine nyo po kayo yon. Okay? So, ngayon po, i-connect natin na may faith kayo or nagagalingan kayo sa sarili nyo. At saka matagal na kayo sa larangan na to. Okay? So ngayon, kailangan ma-shoot yung dalawa na yan doon. Okay? So pag nag-count ako ng 10 seconds, kung paano nyo navivision or paano nyo navivisual habang nakapikit, is execute it. Okay? Pero ang twist is, on your vision, hindi nyo nakikita yung yung cone. Papatayin yung ilaw. Okay, in the count of 10, you're going to throw it without the light in your vision. Okay, with your faith, at saka yung galing na galing kayo sa sarili nyo doon. Okay, ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dilat na po. Gusto ko bang makita kung sino yung nakapag-shoot dun sa ring? Taas nga kamay. Yung binato nyo yung ring, tapos na-shoot. Nakita nyo po dun sa nakapikit kayo, pasok. Ang galing, oh. Sino nakapag-shoot? Meron? Ilan ang sumot sa'yo? Dalawa. Saan? Sa left, right, center? Lahat shoot sa center? Wow. Palakpakan naman natin, sumot sa center. Okay. Okay, siya lang po ba? Sino yung iba? Taas po, maging honest tayo. Kasi pag hindi naging honest, eto na po, closing prayer na kagad to. Okay, sige po. Sino po? Sino po? Iba pa, I just want to hear how that closing eyes at the same, there's a illustration, how do we manifest visually seeing ourselves in that situation? That we are capable, lahat tayo may tigdadalawang ring. Lahat tayo pare-parehas ng syusyutan. Pero doon, dalawa sa gitna. Sino po yung iba na unique? Kagaya niyo. Sinong iba? Taas kamay. Isa lang. Sino po yung isa? Isa lang sa right side. Sa right side, pumasok po saan? Sa una. Tapos yung isa po? Isa lang eh. Siya lang bilog. Wow, di ba? Palakpakan din natin kahit isa. Ang ganda ng illustrations eh. Visually, we can interpret those visual even we're not seeing it. Tama? How about you, Brother Dante? Ano yung nakita mo? Kaliwat kanan. Kaliwat kanan pumasok. Okay. So, eto yung isa, oh. Ayun. Ikaw ba to? So, anong ibig sabihin? This illustration is not came from the internet in a way a story, no? This one is came from a true to life that a man get a vision from God. Nagkaroon siya ng vision. Hindi siya nagdadrive. Hindi siya nakikipag-usap. Tingin nyo anong ginagawa niya nung nakita niya tong vision na to. Yung ginawa natin ngayong practice na illustration. Tingin nyo anong ginagawa niya? Nagpe-pray. Sino pa po? Example. Ano yung possible ginagawa niya itong tao na to? Na biglang biglang binigay ni Lord, vision. Sabi ni God, maglalaro tayo. Tingin nyo, yung tao na to. Ano yung ginagawa niya? Ha? Ko-concentrate? Pwede. Ito usually ginagawa natin to pag patulog na eh. Nagpe-pray? Hindi eh. Meditation? Okay. Ang ginagawa niya, nagtututbrush. Tututbrush siya, oh. So, sometimes, God speak to us in a ways that hindi natin inaasahan. Na sometimes,
it's good a practice that we go to our dwelling place. Sa room, that's good. But if God want to speak to you, kung ano man ang ginagawa mo, naghahardinero ka, nagkakalkal ka dyan, nagtutupi ka, yung iba nagsha-shopee, di ba? Mangungusap ang Panginoon. So this man is, nagtututbrush siya. Sabi sa kanya ni Lord, anak, maglalaro tayo. Lord, nagtututbrush ako, Lord eh. Ganun. Ang lalaroin natin is like this, because I feel in your heart that your faith is on fire. That you are on fire in faith. You're believing in me. Yes, Lord, talagang on fire ako, Lord. Kakatapos niya lang raw mag-LSS. Wow, Life in the Spirit Seminar. Sino po naka-experience nun? Sa Balero, Word for the World. So, nakakatapos niya lang. On fire siya. Water baptism, Life in the Spirit Seminar, everything. On fire siya. And then, sabi ni Lord sa kanya, I'm going to give you 2 rings. I want it to be shoot on that 3 pole. Dahil on fire tong tao na to, on fire siya. Wow! Yes, Lord, sige, game. Nandudun pa rin yung artifacts of the flesh, yung yabang. Wow! Nandudun pa rin sa kanya. Lord, kayo ang God ko, pero Lord, may galing din ako. Wow, antindi, no? Ako lang po ba yung may mga ganong minsan na minsan may mga karakter din tayo umiibabaw yung flesh, no? So ngayon, ang sabi ni Lord God, pero in this vision, walang ilaw. Same thing, kung ano po yung practice. And then si kanina, nagawa niya, pasok, 2 sa gitna. Kayo ma'am, sablay, no? Okay. And then itong tao na to, ang ginawa niya, pagpatay ng ilaw, binato niya kagad, sabay 2. Walang pa isa-isa. Mayabang nga eh. Di ba, no? Ang tindi, no? Sino kaya yung tao na yan? Ang yabang. 2. Then 1, 2, 3 seconds in the vision, nagtututbrush pa rin po siya, pero vision to, di ba? Nagtututbrush pa rin siya. Gusto kong makita nyo. And those 2 rings, because of his faith and knowing, connected with God, stirring up still yung yabang, shoot din, 2 sa gitna. Then pag 1, 2, 3, inopen ni God sa vision yung ilaw, nakita nung lalaki, pasok, 2. Lord God, tindi Bring back all the glory to you. Pero God, tindi, pasok. Sabi ko sa inyo, Lord, papasok yan. Ang tindi ng faith ko sa inyo eh. Okay? So pumasok. And then sabi ko, Lord God, ano tong vision na to? No? Ngayon, nung tinanong ko si Lord God, for 1 week, tingin niyo sumagot? 1 week, sumagot. Si Lord, sumasagot ba agad-agad? Lord, sumagot ka kung kailan ko gusto, Sagot ka, di ba? Di ba? Pwede ba nating sindakin si Lord? Pwede ba natin bigyan ng timeline si Lord? Hindi. Nasa right timing siya. Nasa right timing. Lord, binigyan mo ako ng vision. I just want you to know, actually, hindi ko na na-build up. Ako yan eh. Pag nandito ka, kahit ano yung preparation mo, may mga mentor magtuturo sa'yo, huwag mo munang i-build up. Pero na-build up ko na, ako yan. Okay? So, that vision came from me habang nagtututbrush ako, and then, all of a sudden, I dwell into the Lord. After 1 week, walang answer. 2 weeks, walang answer. Sino dito yung may mga boyfriend, tapos, or girlfriend, tapos pag hindi sila sinasabihan, ba't ka ba nagalit kasi? Ayaw magsalita. Di ba we wrestle it? Ano ba yung naging mali ko? Ba't ayaw mong magsalita? Di ba? Pag sa relationship. And then ako, I dwell to the Lord. After 2 weeks, wala pa rin. After 3rd weeks, wala pa rin. Tingin nyo, paano niya sasagot? Mga ilang taon, mga ilang buwan? 1 year? Sino po dito? Ayun yung nakapula sa likod. Ma'am, kayo, tingin nyo, mga ilang linggo? 1 month, 1 month. Ito po yung sabi ng Panginoon sa akin. Alam mo anak, yung meaning ng vision na binigay ko sa iyo, hindi ko minimenos or walang bahala yung faith mo sa akin. Actually, gusto ko nga Natutuwa ako na yung faith mo is ganon, umaapaw.
But still, what I don't like is, ramdam ko yung yabang. Even I am there, you have faith, may kaakibat na yabang. May factor na ganun. So I say sorry. Sabi ko, Lord, sorry po. And then, sabi niya, dun sa illustrations na ito, pinahawa ko sa iyo yung dalawang ring. Hinawakan mo. Because of your faith, binato mo kahit patay ang ilaw. Pumasok siya. Pero anak, sabi ni God sa akin, ba't hindi ka nagkaroon ng time to pause and ask me kung game na? Or kailangan ko na bang iba to? Meron ba sa inyo kanina na hindi binato yung dalawang ring? Taas nga po ang kamay. Meron ba sa inyo na hinawakan lang? Meron po? Oy, may isa oh. Okay. Naalangan ka po dun sa isa? Pero binitawan nyo po, tapos hindi sumut, no? Kasi hirap naman natin dayain, bisyo na natin, dinadaya pa natin, no? So, ibig sabihin, ang sabi sa akin ni Lord, anak, bakit hindi ka nagtanong? Ba't hindi ka nag-wait ng instruction? What if sabihin ko sa'yo, bato mo yung isa, tapos next year na tayo maglaro ulit. Hawak mo pa rin yung isa. What if yung isang ring, kailangan ko palang ibigay sa isang kapatiran, kapatid, sa ito. May instruction sa'yo si Lord. Ibato mo raw to sa bandang kanan ng pole. We don't know. So that vision gives me to fine-tune, to hear more from God. To hear more from God. To ask instructions from the Lord. And tayo, ako, kapilipinong tao, kahit yung lolo ko Chinese, 1/4 Chinese na lang po ako, is yung salitang, sino nakakaalam dito ng Tagalog ng instruction? Instruction. Sino po? Yung mga matatalinhaga sa Tagalog. Sino po? Panuto. Panuto. Pwede rin. Pwede rin. Pero, ni-research ko, gusto ko sana mag-chat GPT. Sabi ko, chat GPT ko kaya? Google na lang. Kasi mamaya may makita pa ako mga ibang lalim ng AI, wag na muna. So, what I get is the word tagubilin. Ito po ngayon ang ating konteksto in Matthew 14:22-33. Mga tagubilin, instructions ni Jesus Christ, daan sa pananampalataya at pagsunod. Okay? So, ito po yan. Ang bawat tagubilin ni Jesus ay nangangailangan ng pananampalatayang sumusunod. Sapagkat ang pagsunod sa kanyang salita ang nagdadala sa atin mula sa takot, tungo sa pagtitiwala, mula sa limitasyon, tungo sa himala, at mula sa alinlangan, tungo sa pagsamba. And I just want also to connect, kaya nga ang pananampalataya ay mula sa pakikinig, at pakikinig, inulit po, no? Ay mula sa salita ng Diyos. Okay, inulit na, pero ako kukulitin ko rin po ng highlight naman. Kaya nga ang pananampalataya ay mula sa pakikinig, at pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Ito po meron tayo. Ang pakikinig, as we hear from God, we have faith, pananampalataya. And then sometimes, we are comfortable to that as a Christian. We do want execute right away. Because I have faith, I will do what I want. Not I will do what God's want. This is a good idea. Even this is not a God idea. We tend always to do it. Why? Because on fire eh. Lagi nating excuse. Hindi, may faith ako eh. Diba? Eh may nagpa-counsel sa kanya, hindi naman siya counselor. Bro, basta may faith ka, banat ka agad. Diba? So hindi po ganon. So I asked the Lord, Lord, ano po kailangan? Diba, no? So tayo po, diba, pag nagluluto tayo ng adobo, there's basic mga ingredients yan, na kailangan para masabing adobo siya. Okay? So tayo din po, when we have our faith, and as we hear from God, hindi po pwedeng na-hear lang.
And sometimes, pwede kang hearer, pero you're not talagang listener of what I am telling you about the Word of God or what the Word of God is telling us sa bawat oras ng buhay natin. So, Lord, ano po? So, doon pumapasok yung tagubilin, instructions, pagsunod, pananampalataya. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, mayroon bang pagkakataon sa iyong buhay na narinig mo ng malinaw ang tagubilin ng Panginoon, ngunit pinili mong sundin ang iyong sarili? Narinig mo na, may instructions na nga eh. May faith ka rin, hindi naman question. So you have the 3 elements already. Nandoon. Hearing, instructions, and faith. Wow. It's just a matter of the obedience, no? Pag-obey. Pero hindi na. Ano ko muna to? Pagpapaliban ko muna to, brother, sis. May ano pa kami. May schedule pa akong iba eh. Nasusunod yung schedule natin. So, isang tanong po yun. Sa atin po lahat dito, may mga unique na instruction si God sa atin. I-let go mo na to. Wag na yan. Or pwede rin patanong si Jesus, anak, mahal mo ba talaga ako? Yes naman, Lord. Grabe ka naman, Lord God. Kung mga tanong mo naman sa akin, Lord God. Every Sunday nga, Lord. 8 a.m. service pa lang, 7, nandiyan na ako, Lord. Mahal kita niyan, Lord. Okay, anak. Pangalawang tanong, sabi ni God. Yung quiet time mo sa akin, kamusta? Oras. Lord God naman, paggising sa umaga, syempre, thank you, Lord kagad. 1 minute, masyado na mahaba naman, Lord God. Oh. Alam mo naman, Lord God, kailangan kumita. Oh, mahal ng kuryente ngayon. Oh, mahal ko kayo nun, Lord. Okay, anak, sige. Tinanong ka ni Lord, anak, kung kukunin na kita ngayon, okay ba sa'yo? Huwag naman, God, grabe ka naman eh. Diba? The reason I connect the story of life, if God will get us, because this month, marami akong binisita na funeral. And then every time pag bibisita ako sa patay, sisilipin ko, Lord, na ano ka, nagpipray. And then, we always reflect pag nakakita tayo ng patay. Malapit sa atin, hindi man sa atin malapit. Pero, lalo na pag malapit sa atin, sino sa inyo dito hindi sumisilip sa patay? Meron yung ayaw sumilip dahil, meron ba? Wala. Matatapang lahat, sumisilip lahat. Yung mga hindi umaamin, di ba? Bahala na kayo. Ngayon, bakit I connect it to that? Because, nung sumilip ako sa patay, cancer patient, alam natin pag namatay sa cancer, mukhang kahoy, na literal. And then I asked to the Lord, ang sa prayer ko, not prayer for dun sa namatay, but I pray to the Lord, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ano pa para sa akin? Ano pa po? Lord, ano pa? Ano pa po yung gusto nyo sa akin gawin ko? I'm standing right here ngayon, it's not because dahil gustong-gusto ko or pwedeng I can make excuses, but God has a timeline for each and every one of us. Do you agree na may timeline? Do you agree na may totoo bang tumatanda ang tao na pwedeng mamatay? Wala, pwede, no? That's why I'm standing here because I ask God more. Hindi dahil magaling ako, kaya ko to. Nandun ako sa likod, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayokong parang hindi ko kaya. But if we're going to ask God, ano pa, then we're hearing God's instruction
and 100% obedience, no? Oh. Lahat tayo nakaranas ng hindi pagsunod. Bata pa lang nga, minsan eh. Ayusin mo yung gamit mo doon. Mami naman, oh. Nanay mo na lang eh, di ba? Oh, maligo ka na. Nanay naman, oh. Naglalaro pa ako eh. Di ba? By the way, nandyan yung mother ko. Hi, Mai. Okay, so thank you for the support, my mom. Okay, so konteksto natin is Peter walking on water. At the same time, si Jesus nandoon, no? So, okay, so basahin ko po sa inyo. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot. Yung mga disipulo, no? Hindi ito excursion, ha? Talagang yun yung way of transportation nila, no? Samantala, ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Verse 25, Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. Sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus. Ang sabi niya, halika. Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang napansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot, nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw ni Pedro. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba ng mga nasa bangka, tunay nga po, kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. I want to highlight verse 27. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, anong sabi? Diba? Pag si Lord nagsabi sa atin na huwag kayong matakot, ako ito. God wants us na tumingin tayo sa Kanya. Tingin ka maigi, ako ito. Diba? Una, natatakot kayo sa bagyo. Pangalawa, may dumating na mas iba pang nakakatakot, multo, ay sa multo naman tayo. Diba? Tayo, ganyan din ba tayo sa buhay natin? Ang taas ng bila. Uy, may mas mataas. O, yung renta mo, ibayad mo na ngayon. Uy, mas malaki bayad dyan. Diba? Takot. Okay, brother, etong medyo bukol mo dito, iba na yan, baka maging cancer. And then we tend to, nangingibabaw yung fear. Even if God already manifested His miraculous and everything sa buhay natin. But pag may mga simpleng ambon, unos, bagyo, humahampas lang yung alon ng buhay, mga bayarin, mga pasakit, parang si Lord pa to? Parang wala naman. Parang multo eh. Di ba? Hindi na natin ma-distinguish, oh Lord. Di ba? Nangingibabaw yung fear. And then on the verse 29, sabi niya kay Peter, hindi yung, Peter, magtanggal ka ng ano mo, ganyan, mag-pray ka muna. O teka, nag-fasting ka ba kanina para umangat ka dyan, baka lumubog ka. Sabi lang ni Jesus,
Anong sabi ni Jesus po? One word. Halika. And from there, from God's one word, may milagro. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. May milagro. If God instructs something, may tagubilin, may pagkilos, may aksyon. Si Peter hindi na natiling static doon sa bangka. Sabi niya, halika. 'Di ba? Pag tayo tinawag, anak, halika. Ng earthly father natin, Dad. 'Di ba? Nay. Lumakad sa tubig. That's miraculous. That's miraculous. But if you're going to see on that story or on that scenario, bakit si Peter gusto lumapit kung sinasabi ng iba multo? Ano yung relationship ni Peter na kahit malayo, nakikita niya yung hugis ni si Jesus yan eh. Pero sisiguraduhin ko lang kung si Jesus ka talaga. Palapitin mo ko dyan. Gaano katapang si Peter pagdating sa multo? Matindi, no? Matindi rin si Peter pagdating sa multuan eh. Pero saan siya takot? Is yun lulubog na siya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Yung pagbagsak niya ng ganon, yung paa niya, nung nag-alinlangan siya because of the storms and everything, distractions, agad. Pag sinabing agad, ano po yun? Teka lang, or may wait? May gap ba? Wala eh. Pag sinabing agad, instant eh. Oh, ba't ka nag-alinlangan? Bigla. Ba't ka nag-alinlangan? Walang judgment eh. Walang judgment doon. Kumbaga, ginawa ka agad. Hinawakan ni Jesus. Ba't ka nag-alinlangan? Diba? Tapos sabi ni Lord, napakaliit ng iyong pananampalataya. Sa buhay natin, mga kapatid, sa inyo, ngayon dyan, sinusubok tayo ng Panginoon. Na if we are not ready on our faith, because we are aware and solved na tayo dun sa hearing, narinig, at pananampalataya, wala nang pagbababad sa panalangin. Wala nang pagtatanong ng instruction, or wala nang pagsunod ng 100%. Na sometimes we tend na, Lord, 90% lang, yung medyo 10% sa obedience, Lord, ang bigat eh. Gagawin ko na lang lahat to. Pero tong 10%, medyo mabigat naman yung requirements mo dyan, God. Tama na yung narinig kita, I have faith in you, okay na rin yung instructions na yan, pero on my obedience, bigyan mo naman muna ako, Lord, ng 10%, hindi ko muna ito todo. So meron ba dyan sa atin? Hindi naman sinabi ni Lord na wala eh. Napakaliit ng iyong pananampalataya. Because yung readiness doon sa mga sitwasyon na nagiging bagyo natin, kung hindi ka ready, walang mangyayari. Ready ka nga, pero ang payong mo, ang liit, pang grade 5 o pang kinder, pero pinipilit mo, sumusukong ka ng bagyo, basa ka pa din. So, ang ating pananampalataya, ang faith natin, ay inulit nung una, is pakikinig, at ano po ulit? Pakikinig. At dun sa pakikinig natin, it creates the intimacy. Meron tayong lalim, meron tayong relasyon. We communicate. Because hindi mo makukuha yung instruction kung sarado yung tenga natin. O pwedeng bukas ang tenga natin, pero yung spiritual ear natin, yung ikaw lang, yung ano mo lang, flesh lang na ano. Walang spiritual. Ano nga, bro, narinig ba yung sinabi no? Oo nga, di ba nagsalita siya? Ano nga yung sinabi? Nando doon. May mga kaibigan tayo ganyan din eh.
Di ba nagkukwento tayo ng mga problema natin? Ano ba yung problema ko? Ano nga uli sinabi mo, bro? Ano rin ako kasi problemado rin ako Di ba? So, it's not, hindi yung question is kung may pananampalataya ka o wala. Pero how? How do we? Paano po natin ginagampanan yung role natin bilang Kristiyano when we talk about pananampalataya? So, kinokonek po natin siya dun sa tagubilin at pagsunod. Hindi po pwedeng, nahir mo, may faith na ako, okay na, eto na yun, complete Kristiyano na ako, everyday. Nandiyan ako, mag-aano ako ng good works ko, okay na ako dun. Pero intimacy, hearing from God, instructions, yung mga tagubilin. Di ba? We need to ask Kasi sometimes, we are so focused on our work, yung 1 year nga, alam mo yung 52 weeks, alam mo sa corporate world, 52 weeks, eto. Okay, Lord. Hindi, basta mag-aapir-apir ako sa ministry, brother, sister. Kung kailan ko gusto. God is loving naman I have faith and I hear the word. Antindi, no? So, eto po, isang katanungan po ulit, pabalik. Hindi sa akin, kundi sa ating lahat. Narinig ang Diyos, ngunit pinilit pa din ang sariling desisyon. Ako, ganyan po ako. Isa ako dyan. Nag-pray, pero hindi na inantay ang sagot ng Diyos. Pero nag-pray ako, in-acknowledge ko pa rin Pero, kasi sabi naman, basta may faith, okay na yon. Pero yung intimacy na talagang, hindi to biruan. Ito yung pag-create ng, may intimacy, you communicate. May instruction tayong ina-ask. Lord, ano yung instructions mo dito? Yung Diyos noon sa Old Testament hanggang ngayon. If we're going to read our Bible, when God gave instructions to Noah, to Joshua, merong hindi tinatawag na accurate lang. We're talking about precision. Precise. May sukat. May tama ang kulay. May tamang distansya. May tamang pagkilos. Pag sinabing sisirain ang wall of Jericho, hindi sa pamamagitan ng maso, kundi ikutan nyo lang, at pag sinabing mag-shout and the trumpet, babagsak yung wall of Jericho. Those are examples of asking the Lord, Lord, ano po yung instructions nyo, Lord God, in my situations? Lord, ano po yung instruction nyo, Lord God, dito sa yung problema ko, na paulit-ulit na ganito. Lord, I hear from you. Lord, I have faith. Lord, ano po yung kulang? Lord, bigyan mo ako ng instructions mo. At susundin ko po. Nagtiwala ka sa sariling kakayanan because you are professional in that manner. In that profession, hindi, yung sakit ko na to, kailangan lang nito, inuman ko lang ng barley. Because you are special on that. Eto, yung solusyon mo dyan, sis, ganito lang yan. Kasi ako nasolusyonan ko na before yan Huwag na yung mga God or ano. We tend to do on our own, on our experience. And last night, nag-usap kami ng wife ko, sabi ko sa kanya, bakit ba ang isang tao sumusunod sa instruction? And in psychology, research ko yan, syempre. Sa psychology, there's a lot of aspects when we talk about why do people or individual following instructions. Bakit sumusunod? Yung isa, susunod ako dyan. Si ano yan, kapitan yan. Susunod ako dito kasi sabi ni Doc hindi susunod. Sabi, palitan daw to dahil may madidisgrasya. Kasi sabi ni engineer. Pero pag nanguhusap na sa atin si Lord God, we alter it.
ina-alter natin. Oh, Lord God, ano pong sabi nyo? Instruction? O, yung 50% dyan, sa'yo, Lord God, ipapasok ko yung instruction ko. Yung obedience ko, for the 6 months, eto muna, mag-o-obey ako sa'yo pagpihit ng taon. Huwag ganun. Huwag ganun, mga kapatid. At huwag ganun, Brother Israel. Isa rin po ako dun eh. 'Di ba? We tend to do that because it is stirring up yung sinful nature natin, and what we want to do is, magaling ako dyan eh. Nalusutan ko nga yan dati. Plus yung iba dito, kumpleto. May instruction, hearing from God, may obedience, may faith, kumpleto. Pero dun sa mga elementa na yun, may umaangat. May bitterness. Biniles na siya lahat, ganito. Pero Lord, dapat nung last year nyo pa binigay. Antindi. We obey. We hear from God yung instructions niya. Pero, Lord, bakit ngayon lang? We question God. We always question God. We want something na pag sinabi ko, Lord, dapat, dahil may faith ako, manifest mo. Yung tito ko, mamamatay na. May faith naman ako, patay. Saan ba si Lord? Lord God, ano ba yan? What if I'm going to alter my faith? Luhod na lang ako dito. Di buoto ako eh. Baka to sumagot. Luhod na lang ako. Namatay naman din yung tita niya sa pagluhod. Oh, sino ba dapat talaga sundin dito? Lito na ako ah. Saan ba dapat binibigay yung totoong yung pananampalataya ko? Ay, iba na lang ako. Ito na lang, dito na lang ako sasamba. Namatay din yung aso niya. Pambira, lahat namamatay ah. Baka next, Lord, wag naman sana. Pero nag-Lord pa rin siya, no? Then, yung mga ganyang pictures of our life na nangyayari sa atin, time and time again. Ang pagsunod sa tagubili ng Diyos ay nagbubunga ng himala. I have a story, isang panaginip, na on that dream, eto hindi na to play hindi na tayo maglalaro. Seryoso na ako neto. Dun sa dream na yon, may napakalaking kamay. Laki nung kamay. Hindi nagsalita, pero from the moment I get the gift, laki nung gift eh. Liwanag, kinuha ko yung gift. Ganun ako agad. Doon sa dream, na-interpret ko kagad yung pagbigay pa lang. May instructions na kagad na nakaakibat. Meron ba tayo minsan gano'n na parang, ay, eto yung pinagagawa ni Lord. Meron tayong gano'n? I feel in my heart, yung conviction ng Holy Spirit, eto yung pinagagawa ni Lord. Meron ba tayong ganyan dyan? Meron eh. But on that dream, okay, dadalhin ko raw doon, and yung road is letter L. Pa-letter L siya. Kinuha ko yung instruction, pumunta ka dun sa unang kanto ng L, at yan, alam niya na yung gagawin niya. Yun ang instruction. Na pag pumunta daw ako, daladala ko yung gift, daladala ko yung gift, no? Pa-L eh. Laki. Ito na. Dito. Ito yung unang corner, going to that. Meron po dito naghihintay na tricycle driver. No? Tricycle driver. Sa dream to Tapos, may lalaki doon na hindi ko kilala. Tapos ang sabi ko, brother, alam mo na raw gagawin natin. Nakaganyan po siya. Nakakita po, nakaranas na ba kayo ng tricycle driver na ayaw kayong isakay? Nakaganyan siya. Yung parang, saan kayo ba? Saan kayo? Saan po? Hindi po babiyahe. Kita nyo, kakain ko lang, busog na ako.
Pero eto, hindi ganun. Ganun lang itsura niya, na style niya. Pero lahat ng sinasabi niya is lahat ng pagkakamali ko. Dad, anong sabi mo? Dadalhin yan doon. Eto ka nga, ito kang tao ka. Eto ka, ganyan. And I feel, dun sa dream, may timeline lang kami. May ano lang kami. May timer lang. Hindi pwedeng ma-delay, hindi pwedeng tumagal, kundi dapat, bro, ano na natin to doon? Ayan lang pwede naman. Pero dahil ang instruction is pumunta sa'yo, and that person causing a delay, tingin nyo po anong ginawa ko sa dream? Tingin nyo. Pael lang po tanaw din yung pupuntahan. Tingin nyo ano pong ginawa ko sa dream? Ha? Ano po? Naglakad. Papunta saan? Papunta sa pupuntahan. Ang ganda sana. Kayo po? Naglakad siya unang kanto. Okay. Alam niyo po, ginawa ko sa dream, Ewan ko, bakit? Binalik ko yung gift dun sa may kamay. Binalik ko yung gift dun sa may kamay. At ang sabi ko dun sa may kamay, Panginoon, ayaw niya rin sundin Binalik ko na lang para okay na. At nagising ako. Ang ganda nun. Nung nagising ako, ang sabi ko, Lord, sorry, ba't hindi ko na lang nilakad? Bakit ko pa kailangan bumalik sa Panginoon at sabihin din yung malinong ka-teammate ko supposedly? Pwede naman ako lumakad kahit mabigat. Pwede ko naman unti-untiin. Dahil master na nga yung nagbigay, punta ka doon. Ito yung instruction. Complete Si Lord God, pag bumitaw ng isang bagay, complete. Sabihin mo sa katabi mo, complete. Pero sometimes, binigay niya na sa iyo yung complete, binabalik mo. Because of your disobedience. Because you don't know what to do. Wala kang instructions Lord, ang laki nito Paano ko ito anuhin? Hindi naman sa'yo yan Ibibless mo dyan yung church, ibibless mo yung may sakit. Lord, ang tindi, dami pumasok na pera ngayon Okay, sa'yo ba lahat yan? Instrumento ka lang Sabihin mo sa katabi mo, complete. Huwag mong gawin yung ginawa ni brother. Ay, sabi na, lega. Huwag niyo pong gagawin yon. So I asked the Lord, I say sorry to God. And that it speaks life. That's our life. That's our life. We tend na pag meron tayo, bumabalik tayo kay Lord, instead na mag-forward tayo, kakaperaso lang naman yung tagubili niya na instruction sa'yo, tsaka yung obedience, mag-obey ka lang. What we tend to do is, hindi, ayoko na nagawa ko na before yan hindi naman nangyari. Hindi, ayoko na Napapagod kasi ako bro sa instructions ni Lord 1, 2, 3. Dapat 1, 2 lang. Madali akong mapagod bro Huwag tayong maging mapapagodin. Huwag tayong murmuring ng ganito, ganyan, or what. Huwag tayong ganun. So, why I'm telling you these dreams and vision? Because hindi ko gustong sabihin sa inyo, kundi gusto ni Lord na maramdaman nyo at i-execute nyo ang tamang pagtugon sa kanyang tagubilin at ang pag-obey nang wala kang inaatras kundi lahat itinutulak mo. Kung lahat ng iyong paggawa ay hindi ka bumabalik sa Kanya dahil sa kahinaan ng iba, kundi tinitingnan mo pa yung advantage mo na yon na, okay Lord, go pa rin tayo. And you're going to ask God, when you always look on your situations, Lord, ano pa? Lord, ano pa? The reason you asking ano pa, because you have something already accomplished. Meron kang ino-obey. Meron kang instructions na you still longing for another instructions. Lord, ano huli instructions nyo dito, Lord God? Ito naman.
ask the Lord, Lord, ano pa? But before you ask, tapusin nyo muna yung ayaw nyong tapusin. Ibigay nyo muna. Isuko nyo muna yung ayaw nyong isuko. Kasi sometimes we ask more because of this, because of that. Pero by the end of the day, yung 1, 2, 3, nakipaghagil ka pa kay Lord, Lord, pwede bang dalawa na lang yan? Because God loves you so much. Anak, isa na lang. Lord, pero next year na. Hindi naman. So what I'm telling you right now, I'm sharing you right now, sobrang mahal tayo ng Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan po natin po. At sana po, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, is huwag nating imenos na kontento na lang tayo dun sa part ng narinig at pananampalataya. Let's dwell. Let's ask. Lord, bigay mo po yung instructions, Lord God. And then pag nagbigay na, kahit mahirap, unti-untiin natin, lakad. O si brother, kita mo, nakakatawa. Gagawa daw siya ng ark na malaki. Wala namang baha. Magiging katatawanan ka for a while, but your obedience, you're walking, you're moving. And then God will show you miracles. God bless you all po.